Nagsisimula ang kwento sa isang 19 na taong dalaga na nagngangalang Yoon. Masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang ina na hindi nakakarinig at hindi rin nakakapagsalita. Pinipilit ni Yoon na turuan ang kanyang ina na magsalita upang kung sakaling lumabas ito ng mag-isa, makakaya nitong makipag-usap sa ibang tao. Matagal nang pumanaw ang ama ni Yoon, kaya't silang mag-ina na lamang ang bumubuo ng pamilya. Kahit mahirap ang kanilang kalagayang pinansyal, kontento at masaya pa rin silang dalawa sa isa't isa. Mahilig sa rice cake ang ina ni Yoon, kaya't palagi siyang bumibili nito tuwing umuwi galing sa paaralan upang may maiuwi sa kanyang ina. Samantala, paborito naman ni Yoon ang mga bulaklak ng cosmos. Lagi siyang pinipitasan ng kanyang ina at ibinibigay sa kanya. Pareho silang natutuwa sa maliliit na bagay na ito. Ngunit pinapagalitan minsan ni Yoon ang kanyang ina sa pagpitas ng mga bulaklak dahil naniniwala siyang nakakaramdam din ng sakit ang mga ito. Upang makaraos sa gastusin, pareho silang nagtatrabaho. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng damit at si Yoon naman ay may part-time na trabaho sa isang kape. Nalulungkot ang kanyang ina sa nakikitang pagtatrabaho ng anak sa murang edad. Lagi niya itong pinapayuhan na tumigil na, ipinaalala na nabayaran na nila ang utang na kinuha noong may sakit pa ang ama. Ngunit ayaw pahirapan ni Yoon ang kanyang ina, kaya't dinadaan na lamang niya ito sa tawa. May hika rin ang kanyang ina, kaya't bumibili si Yoon ng iba't ibang uri ng tsa online upang gumaan ang pakiramdam nito. Isang araw, dumalaw ang mga kaklase ni Yoon sa kanyang trabaho. Dito nalaman na matagal na pala siyang hindi pumapasok sa paaralan. Gayunpaman, nagsusuot pa rin siya ng uniforme upang hindi makahalata ang kanyang ina. Bukod pa rito, naghahanda rin siya para sa government exam. Hindi siya nakapasa ngayong taon, ngunit nagplano siyang subukan ulit sa susunod na taon ng may maiging paghahanda. Suportado naman siya ng kanyang mga kaibigan. Palagi nila siyang pinapalakas ng loob at binibilhan pa ng mga librong kakailanganin niya. Isang araw, nalaman ni Yoon na nasugatan ang daliri ng kanyang ina sa trabaho. Napatakbo siya, umiiyak para puntahan ito. Mabuti na lamang at may kasamahan itong nagdala sa ospital at nag-alaga. Lubos ang pasasalamat ni Yoon sa kanya. Kinabukasan, masayang nakatingin ang kanyang ina sa litrato ng anak. Lumapit ang kapwa manggagawa at nagsabing napakaganda ng kanyang anak. Binasa ng kanyang ina ang kanyang labi, ngumiti at sumagot gamit ang senyas na kamukha siya ng kanyang ama. Ngunit hindi siya naintindihan ng lalaki. Imbes ay inisip nito na hindi siya nakakarinig o nakakaunawa. Dahil dito, naglakas loob itong sabihin na dalaga na si Yoon at dapat na siyang ipakasal sa kanya. Ipinagmamalaki pa niyang walang ibang makapagpapaligaya kay Yoon kundi siya. Habang tumatawa pa siya, nasampal siya ng malakas ng ina ni Yoon dahil sa galit. Masama talaga ang kanyang intensyon. Simula pa lang ay may malaswa na itong pagtingin kay Yoon. Kinagabihan, nagtungo ang lalaki sa pinagtatrabahuhan ni Yoon at tinipigan ng malaswa ang kanyang mga paa. Uminom pa siya ng alak at hindi na siya makaalis sa pag-iisip tungkol kay Yoon. Samantala, ginabi ng uwi si Yoon mula sa trabaho. Madilim at walang tao sa daan at sinamantala ito ng lalaki upang sundan siya. Napansin ni Yoon na may nakasunod kaya't binilisan niya ang paglakad. Ngunit hinabol siya ng lalaki, hinila mula sa likod at pinwersa sa isang sulok ng bukirin upang gahasain. Pagkatapos, tinakot pa siya ng lalaki na kung magsusumbong siya, gagawin din niya yon sa kanyang ina. Habang hindi pa rin nakakauwi si Yoon, nagsimulang mag-alala ang kanyang ina. Lumabas siya upang hanapin ito. Nakita siya ng lalaki at muling sumagi sa isipan nito ang masasamang balak, ngayon naman para sa ina ni Yoon. Nakita ito ni Yoon at sa kabila ng matinding sakit at takot, ginamit niya ang natitirang lakas upang pulutin ang isang bato at ihampas ng malakas sa ulo ng lalaki. Namatay ito agad. Pagkatapos nito, inaresto si Yoon at kinasuhan ng pagpatay. Walang sapat na ebidensya upang mapatunayan na siya ay nagtanggol lamang sa sarili. Sa ilalim ng batas, kailangan ng konkretong patunay kaya't itinuring itong murder. Nagpayo ang kanyang abogado na lumantad siya sa publiko, sumali sa mga organisasyong pangkababaihan, at ipaglaban ang kanyang karapatan. Ngunit tumanggi si Yoon. Ayaw niyang makita bilang isang kaawa-awang babae. Buong buhay niya, ganoon na ang tingin sa kanya ng iba, at hindi na niya yon matitiis. Ipinaliwanag niya ito sa kanyang ina, at wala silang nagawa kundi umiyak ng magkasama. Pagsapit ng paglilitis, dahil sa kakulangan ng ebidensya, hinatulan si Yoon ng 5 taon sa bilangguan. Nang marinig ang hatol, nagmakaawa ang kanyang ina, niyakap siya, at umiyak ng husto na pati ang mga nakapaligid ay naluha. Pagdating sa kulungan, ipinasok siya sa isang silid na may 5 babae na pawang nagsisilbi ng kani-kanilang sentensya.
Pagpasok pa lamang, binugbog na siya ng isa dahil sa aksidenteng pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Pinatigil naman siya ng iba. Ngunit buong gabi, umiyak si Yoon, iniisip ang kanyang ina. Unang pagkakataon iyon na magkahiwalay sila. Kinabukasan, kumain silang lahat ng sabay. Napagtanto ni Yoon na hindi pala ganoon kasama ang mga kasama niya. Lahat sila ay may kani-kanyang kwento, ngunit ang pinakapansin-pansin ay isang babaeng nakasuot ng pink na uniforme. Nang tanungin siya ni Yoon, sagot niya ay siya ang pinakamahusay na bilanggo sa buong kulungan. Sa kanila, mayroon ding isang matandang bilanggo na nagdangalang Sunjae na tinatawag ng lahat na Big Sister. Nang mapansin ni Sunjae na hindi kumakain si Yoon, mahinahon niya itong ipinaliwanag na darating ang panahon at masasanay din siya sa buhay doon. Sinabi niya kay Yoon na kung hindi siya kakain, mawawalan siya ng lakas para magtrabaho. Sinabi rin ng mga bilanggo na may bayad ang trabaho nila sa loob ng kulungan. Nang malaman ni Yoon na ang pinakamataas na sahod ay nasa pagkukumpuni, napagpasyahan niyang kunin iyon. Kahit napakahirap ng trabaho, pinili pa rin niyang gawin ito. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng bilanggo ay umalis para sa kani-kanilang takdang gawain. Doon, isang babae ang patuloy na nakatingin kay Yoon dahil siya ay bata at maganda. Habang nagsusumite ng attendance, napansin ng opisyal ng kulungan na baguhan si Yoon at sinabi nitong ang numero niya bilang preso ay 2,037. Sa pagtatapos ng araw, nang magkatipon na silang lahat, tinanong ni Yoon ang opisyal kung kailan siya makatatanggap ng bayad. Pagkarinig nito, nagalit ang opisyal at sinabihan siyang wala siyang matatanggap na pera. Marahas nitong pinagalitan si Yoon at pinaalalahanan siyang isa lamang siyang preso. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, umupo si Yoon sa isang sulok at tahimik na umiiyak. Nilapitan siya ni Sunjae at ikinuwento na siya ay nakakulong dahil sa pagpatay ng 5 tao. Ipinaliwanag niya na minsan ay nagkaroon siya ng anak na napatay ng isang lasing na lalaking nagmamaneho. Sa paghihiganti, sinunog ni Sunjae ng buhay ang buong pamilya ng lalaki. Aminado siyang lubos niyang pinagsisisihan ang ginawa niya. Pinayuhan niya si Yoon na ilabas ang kanyang nararamdaman sapagkat iyon lamang ang tanging paraan upang makatagpo ng kapayapaan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman din na si Sunjae ay hinatulan ng kamatayan. At nalalapit na ang araw na iyon. Matapos pakinggan si Sunjae, sumulat si Yoon ng liham para sa kanyang ina. Sa sulat, sinabi niya na ayos lamang siya at huwag na itong mag-alala. Mula noon, unti-unting sinimulan ni Yoon na mag-adjust sa buhay sa kulungan. Dahan-dahan niyang natutunan ang mga gawain at nagsimulang makihalubilo sa ibang kababaihan sa kanyang silid. Ilang araw pa, dumalaw ang ina ni Yoon dala ang paborito nitong pagkain. Ngunit sinabi ng gwardiya na bawal ang pagkain mula sa labas dahil maaari itong magdulot ng problema kay Yoon. Labis siyang natuwa nang makita ang kanyang anak matapos ng mahabang panahon. Si Yoon naman ay naging emosyonal nang marinig ang kanyang pangalan mula sa ina kahit papipi ito. Pareho silang napaluha habang nagtititigan. Ang pagnanasa ng isang hindi kilalang lalaki ang sumira sa dati masaya at masiglang pamilya. Kinabukasan, lumala ang kalusugan ni Yoon at hindi na siya makabangon mula sa higaan. Matapos kumonsulta sa doktor, nalaman niyang buntis siya. Nagulat si Yoon sa balitang ito. Matapos ang pinakamabigat at pinakamasakit na karanasan sa kanyang buhay, sinubukan na niyang magpatuloy, ngunit ibinalik siya ng kapalaran sa parehong sitwasyon. Ang taong sumira ng kanyang buhay ang siya ngayong ama ng batang kanyang dinadala. Wala na siyang ibang naisip kundi ang makatakas sa kulungan, mayakap ang kanyang ina, at sumigaw ng malakas. Tumakbo siya patungo sa gate at sinubukang buksan ito, humahagulhol at tinatawag ang kanyang ina. Nang makita ng mga pulis ang kalagayan ni Yoon, agad nila itong pinigilan at ikinulong sa madilim na silid. Ilang sandali pa, nalaman din ng kanyang mga kasama ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Lahat sila ay nag-alala kay Yoon dahil napakabata pa niya upang maging ina at higit pa, ang bata ay anak ng isang halimaw na lalaki. Kinabukasan, ipinatong ni Sunjae ang ulo ni Yoon sa kanyang kandungan at may lambing na sinabi na anuman ang mangyari, kakailanganin niyang harapin ito ng may lakas. Inalagaan ni Sunjae si Yoon at ibinalik sa kanilang silid. Ilang oras pa, ang parehong babaeng nanakit kay Yoon noong unang araw ay muling sinaktan siya at tinanong kung bakit niya dinadala ang bata sa kanyang sinapupunan. Dumating naman ang iba pang bilanggo at pinigilan itong bugbugin si Yoon. Lumabas na ang asal ng babae ay bunga ng kanyang sariling sitwasyon at halos pareho sila ng pinagdaanan ni Yoon. Lumipas ang mga araw at tumigil si Yoon sa pakikipagkita sa kanyang ina, iniisip na kung malalaman nito ang kanyang kalagayan, lalo lamang itong mag-aalala. Araw-araw siyang dinadalaw ng kanyang ina, ngunit palaging tumatanggi si Yoon na makipagkita.
Lubos na nalungkot ang kanyang ina, hindi maunawaan kung bakit siya itinataboy ng sariling anak. Isang araw, may ilang babaeng preso mula sa ibang silid ang lumapit at nagsimulang takutin si Yon. Samantala, may isang babaeng lumapit sa kanya at niyaya siyang pumunta sa banyo. Ang babaeng iyon ay nabighani kay Yon mula pa noong unang araw at nais siyang dalhin doon upang abusuhin siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Sunjay at tinakot ang preso habang hinihila ang buhok nito. Sinabi niya sa babae na kahit pumatay pa siya ng isa, kamatayan pa rin ang kanyang magiging kaparusahan. Simula noon, lahat ay natutong umiwas kay Yon sa takot. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na kinaya ni Yon ang bigat ng kanyang pagbubuntis. Isang araw, sinubukan niyang saktan ang kanyang tiyan gamit ang isang piraso ng bubog. Nang makita ito ng parehong galit na babae, nagsisigaw siya. Sinabi niya kay Yon na binalaan na niya itong huwag ituloy ang bata, ngunit huwag din nitong patayin ang sarili. Lahat ay nagtipon at pinayuhan si Yon na maaari siyang humingi ng tulong sa media dahil maaaring matulungan siya ng publiko. Sabi nila, ang 5 taon na pagkakakulong sa murang edad ay pag-aaksaya lamang ng mahalagang panahon ng kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Yon. Handa siyang mag-aksaya ng 5 taon sa loob, hindi niya kayang ipamuhay ang buong buhay na puno ng hiya kung ilalantad niya ang lahat sa mundo. Ang tanging natitirang pag-asa ay ang magpadala ng kahilingan para sa retrial sa korte. Baka sakaling paboran siya ng hukom. Dahil sa pagbubuntis ni Yon, hindi na siya pinapagawa ng mabibigat na trabaho at inatasan na lamang sa magagaan, tulad ng pag-aasikaso ng mga gamot mula sa labas. Kahit hindi niya nakikita ang kanyang ina, sumulat siya ng mga liham paminsan-minsan, sinasabing huwag mag-alala. Palaging naiiyak ang kanyang ina tuwing binabasa ang mga sulat ni Yon. Isang araw, habang nagtatrabaho, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Nang suriin, nalaman na siya ay 6 na buwang buntis, bagaman hindi pa halata ang kanyang tiyan. Maliit pa ang sanggol ngunit nasa mabuting kalagayan. Nang marinig niya ang tibok ng puso ng sanggol, napaiyak si Yon dahil ang katotohanan ay umiinom siya ng gamot upang patayin ang bata, na kanyang sinisekreto mula sa mga staff na nagdadala ng mga bagay mula sa labas. Pagbalik sa silid, tinanong siya ng lahat kung ano ang sinabi ng doktor. Ikinuwento niya na 6 na buwan na siyang buntis at ibinahagi ang lahat. Simula noon, inalagaan siya ng lahat, tiniyak na wala na siyang gagawing trabaho. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng retrial. Binigyan si Yon ng pagkakataong magsalita ng kanyang huling mga salita. Sinimulan niya sa pagsasabing siya mismo ang pumatay sa lalaki. Sinabi niyang kahit hindi man paniwalaan ng iba, alam niya ang lahat ng kasamaan na ginawa sa kanya ng taong iyon. Idinagdag pa niyang handa siyang pagbayaran iyon. Kaya niyang tiisin ang 5 o kahit 10 taon, ngunit ang tanging hiling niya ay may mag-alaga sa kanyang ina. Lumuha si Yon sa harap ng lahat habang tinatapos ang kanyang salita. Matapos marinig ang lahat, ipinawalang bisa ng hukom ang orihinal niyang sentensya at pinalitan ito ng 1 taong pagkakakulong lamang. Pagkarinig sa desisyon, nagkaroon ng ngiti sa mukha ng lahat. Lumipas ang mga araw at dahan-dahan nang lumalaki ang tiyan ni Yon. Lahat sila ay nagbigay ng espesyal na pag-aalaga sa kanya. Isang araw, sinabi niya sa kanyang kasama sa silid na sabik siyang makakita ng bulaklak na kosmos. Ibinahagi niyang palagi itong dinadala ng kanyang ina para sa kanya. Dahil hindi sila makakalabas upang kumuha ng bulaklak, nang gabing iyon, isa-isa silang bumangon at pinuno ng iginuhit na bulaklak na kosmos ang buong banyo. Nang magising si Yon kinaumagahan at makita ang sorpresa, labis siyang natuwa. Napamahal sa kanya ang gestong iyon at lubos siyang naantig. Sa susunod na eksena, makikita silang lahat na palihim na gumagawa ng mga medyas at damit para sa anak ni Yon gamit ang kanilang sariling mga damit dahil walang ibang materyales sa kulungan. Hindi lang iyon, nakapili na rin sila ng pangalan para sa bata. Kung lalaki man o babae, tatawagin itong Bonnie na nangangahulugang tagapagtanggol ng mahihina. At ang pinakamalaking nakakagulat, ang parehong galit na babae ang nagdala ng materyales mula sa kanyang trabaho at gumawa ng laruan para sa bata. May kabutihan at kaligayahan sa puso ng bawat isa. Ngunit dahil sa dami ng sugat na iniwan ng buhay, naging bato ang kanilang mga puso. Ngunit sa pagdating ng sanggol, dahan-dahan silang nagbago. Isang araw, habang lahat ay nasa trabaho, naiwan si Yon mag-isa sa silid. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit na parang manganganak na. Sa abot ng kanyang makakaya, inilagay niya sa drawer ng kanyang mga kasama ang mga liham na isinulat niya para sa kanila. Pagkatapos, uminom siya ng gamot at nahiga sa sahig. Pagbalik ng iba matapos ang trabaho, natagpuan nilang walang malay si Yon. Nagpanik ang lahat at umiiyak na tinulungan siyang itayo.
Agad na tinawag ang mga gwardya at isinugod si Yoon sa ospital. Kahit lumipas na ang mahabang oras, hindi pa rin siya nagigising. Pinilit siya ng mga doktor na itulak dahil pareho silang nanganganib ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin kumikilos si Yoon, tila ayaw ng lumaban. Sa huli, nailigtas ng mga doktor ang bata, ngunit kritikal pa rin ang kalagayan ni Yoon. Samantala, sa kulungan, natagpuan ng kanyang mga kasama ang mga sulat na iniwan niya. Sa liham, isinulat niyang hindi niya alam kung siya ay makakaligtas, kaya nag-iwan siya ng pamamaalam. Nagpasalamat siya sa lahat sa pagmamahal at pag-aruga na ipinakita nila. Lahat ay naging emosyonal matapos basahin yon. Samantala, nalaman din ng kanyang ina na dinala si Yoon sa ospital. Agad siyang nagtungo roon at nadatnan ang anak na walang malay. Matapos ng napakaraming buwan, muling nasilayan ng isang ina ang kanyang anak, ngunit sa ganoong kalagayan. Mahigpit niyang niyakap si Yoon at matagal na umiyak, hindi na napigilan ang sarili. Pagkatapos, lumipat ang pelikula sa eksena ng isang maganda at makulay na hardin ng mga bulaklak na kosmos, kung saan masayang naglalaro ang isang batang babae kasama ang kanyang pamilya. Siya ay walang iba kundi ang anak ni Yoon, nang ayoy inampon na ng ibang pamilya. Sa susunod na eksena, makikita ang ina ni Yoon na nagplansa ng mga damit. Sa tabi niya ay may nakalagay na sertipiko para sa isang panayam sa trabaho sa gobyerno. Biglang may tumawag sa kanya na Ma. Napalingon siya sa boses at mumiti ng buong init. Hindi ipinakita ng pelikula kung sino ang tumawag sa kanya ng nanay. Si Yoon ba yon na nakaligtas at nakauwi? O baka ang ina ni Yoon, dahil sa labis na dalamhati, ay nagsimulang magmuni-muni ng mga bagay. Nagtapos ang pelikula sa ganitong emosyonal na palaisipan. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.